Hello po, good morning mga kaingat. Isang umagang kay ganda, tanghali, hapon at gabi po. Kamusta po kayo? Sa lahat po ng mga naninirahan sa ibang bansa, kamusta po kayo? Medyo matagal-tagal din po akong hindi nakapag-vlog mga kaingat. Sa lahat po ng mga OFW na patuloy pa rin pong lumalaban sa hamon ng buhay at nagtatrabaho para sa pamilya, kamusta po kayo? So for today's vlog mga kaingat ay pupunta po kami ni Mary sa NKTI dahil ngayon po yung schedule ng PET scan niya. So matagal-tagal na rin po akong kumuha ng mga guarantee letter na perfect ko naman po ng 60, almost 70 nga po yung inabot, pero 60 lang yung kailangan. So ngayon mga kaingat, babiyahe na po kami ni Mary. At PET scan niya po kasi schedule sa 11 AM. So 2 hours before po kailangan nandun na para ano may yung isasaksak? May interview pa po kasi, tsaka yung isasaksak na contrast para ma-check kung okay lahat, pati yung kung anong tawag doon? Kung allergy, yon may isasaksak din po. So mga kaingat, update ko po kayo pag nandun na po kami. Ingat po kayo dyan. Mga kaingat, dito na kami sa SB Road. Malapit na kami lumabas ng Mindanao Avenue. Buti na lang wala rin traffic para dire-diretso lang din yung biyahe namin. Dito medyo kasi yung palabas na eh. Kung mga kaingat, dito na tayo sa may Trinoma, Quezon City. Kaliwa po tayo rito mga kaingat, papuntang Circle NKTI. Doon na tayo mga kaingat. So dire-diretso na lang to. Tapos kanan tayo sa may Agham Road. Tapos yun na, papunta na lang Circle. So dito na tayo mga kaingat, Circle. Ayan o, Circle, Quezon City. Hindi pa traffic kasi maaga pa. Tapos kung makikita nyo mga kaingat, ayan o, East Ave, turn right. Papuntang yan eh, East Avenue, yung hospital, sa SSS. So kanan na tayo rito. So yan na yung NKTI mga kaingat to. Pasok lang tayo. National Kidney Transplant Institute. Okay. So mamaya papasok ako dyan mga kaingat para ibayad ko yung yung guarantee letter. So siguro mga kaingat, dito sa mga nakakapanood sa akin sa araw-araw na ginagawa ko dito, sana may matulong ako sa inyo. Ito na mga kaingat, pero unahin ko muna si Mary. Bababa ko lang kuya kasi alas 9. Thank you po. Balikan kita. So dyan kami nagpapa PET scan. Park lang ako mga kaingat. So mga kaingat, nakapag-park na ako doon sa may kuhanan ng mga tawag doon, yung mga guarantee letter, kasi wala namang pasok yung mga office doon, kaya doon na lang ako nag-park. So palikan ko na si Mary mga kaingat. So punta na ako mga kaingat doon sa
So dito na ako sa loob mga kaingat. So waiting lang ako mga kaingat kasi ini-interview pa siya. Background check sa loob. Ayun o. So after i-background check siya, yung mga result, so yun, pwede na siyang saksakan ng gamot. Ano rin, tatagal siya ng 1.5 hour sa loob. So kaya stay lang muna tayo dito. Pag nagutom, kain. So, okay na yung interview niya. Ano? Waiting. Babalik yung mga original. Original na? Yung mga requirements. Kung photocopy lang daw. Kinuha na kadugo? Blood sugar. Kinuha na siya mga kaingat ng dugo for blood sugar. O normal naman 71. BP ko 90 over 70. So waiting na lang ng PET scan. Tapos yung pamamanhid daw talaga matagal daw talaga. Pero mawawala yon. Lahat daw ng nagkikimo talagang matagal mo mawawala. Yung mga dulo daw ganyan. Sabi ko, dulo lang naman yung namamanhid. Sabi niya, namayat pa ako po. Sabi ko, normal po talaga. Talaga normal din na matagal mawala. Opo. Yung iba nga po dyan, nasunog yung mga kamay. Sabi niya, tinignan niya yung kamay ko. Sabi ko, hindi naman. Pero nagbabalat lang. Hindi normal lang po. Siya yung nakausap ko nun eh. Kaya nakilala niya ako. So wait na lang kami mga kaigat para pumasok siya dun sa sa PET scan. 2 hours ang sa loob ka. So 2 hours siya sa loob. So mga kaingat, okay na at anytime pwede na tawagin si Mary, pero pinasesettle na sa akin ng information nila na ibabayad ko na tong guarantee letter dito sa main building nila. O, di ba? Laki ng tulong ng guarantee letter mga kaingat. Ayan o. So ayan yung pambayad natin. 60,000 yan mga kaingat. Di ba? Hindi ganoon kadali kitain ng 60,000 para ipambayad. So pasok na ako dito mga kaingat at bawal kasi camera dito dahil may mga patient. So okay na mga kaingat, galing na ako dito sa credit and collection, ground floor ng main building at nabayaran na natin. Ayan o. So balik na tayo doon sa PET scan section. Balik na tayo mga kaingat. So siguro tinawag na si Mary sa loob mga kaingat. Baka pumasok na siya. Kasi before siya ipasok sa PET scan, meron na room. 3 rooms yun. Doon pumipila yung mga mga kaingat, yung naka-schedule sa PET scan. Parang inire-relax yung katawan nila. Yun, bago i-PET scan. So ito lang, malapit lang mga kaingat, no? Ground floor at saka yung main building, tsaka itong building ng PET scan section. Ano yun, Jane? Sir, photocopy ko lang. Sa mga kaingat, pinasok na si Mary doon. Kuha lang ng weight. Sir, may next naman doon na. Bana ulo. Mga kaingat, nandito na ako sa loob ng waiting lounge ng PET CT scan.
So, dito magstay ako ng 1 hour kasi sasaksakan nila ako ng yung tinatawag na radioactive drug. Yung radioactive drug daw is makakatulong siya sa contrast drug bukod pa dun sa loob na isasaksak sa akin na gamot para mas madaling madetect kung may mga kumalat pang cancer cells sa katawan ko. So, yung radioactive drug na yon is 10 hours yun na active sa katawan ko. So, bawal ako ma-expose sa mga buntis, bata na 12 years old pababa. So, mamaya, pag uwi ko, si Kurt tsaka si Von, hindi sila pwedeng dumikit sa akin. Alam naman na nila yon kasi pangalawang PET CT scan ko na to. So, bali nasaksakan na ako ng swero. Thank you kay Sir Ken kasi isang shot lang nakuha niya agad. Kasi yung last time na CT scan ko, grabe, inabot ako ng 1 hour. So, okay na. Dito pa dadaanin yung radioactive drug tsaka yung contrast mamaya pag sini-CT scan na ako. Sa ngayon, wala pa yung radioactive drug. Pahinga daw muna ako ng 10 minutes. Tapos, saka ko sasaksakan. Actually, mga kaingat dito, napakaganda ng ambience, napaka-relaxing, napaka-calm. So, yung mga patient, talaga, relax sila bago masalang sa CT scan kasi malinis. Tapos, napaka-accommodating ng mga staff nila. So, dito, may 3 cubicle dito. So, bago isa lang yung mga patients sa PET CT scan. Dito sila magpapahinga. Then, after ng PET CT scan, dito rin ulit kami babalik para magpahinga bago umuwi. So, mamaya mga kaingat, babalikan namin kayo ulit. Naka-lab gown na ako. Lahat ng metal sa katawan, pinatanggal na, naka-sleepers na din. Even face mask ko, walang metal. Pero pagdating sa loob, mamaya, papatanggal din naman nila to eh. So, pahinga muna ako mga kaingat. Balikan ko kayo. Bye-bye. Mga kaingat, nilipat na nila ako ng room. Kanina nandun ako sa room number 3, ngayon dito na ako sa room number 1 kasi waiting na ako isa lang sa PET CT scan. Naisaksak na rin nila yung radioactive drug sa katawan ko, so less exposure na ako. So dito pwede ko matulog muna kasi mamaya-maya pa naman ako isasalang kasi nga for under observation pa. So, ito, maliit na kwarto lang naman siya mga kaingat. Tingnan niyo. Ayan. So, actually, pinatay na nga nila yung ilaw. Binuksan ko lang ulit kasi madilim. Nag-video ako. Ayan. May mirror din dyan. And then, pag may kailangan ka, emergency, may buzzer sila dyan para ma-cost yung attention ng mga nurses sa labas. So, ayun mga kaingat, pahinga muna ako. Balikan ko ulit kayo mamaya after na ng PET scans kasi pag tinawag na ako sa loob, bawal na ang cellphone. Wala akong ibang dala. Lahat ng gamit ko iiwan ko dito sa room. Ilalak naman nila to para for safety purposes kasi may mga CCTV naman. So, hindi mawawala yung mga gamit dito kahit iwan ka. So, yun lang mga kaingat. Balikan ko ulit kayo. So mga kaingat, tapos na ang i-PET scan si Mary. At ito na po mga kaingat. Nagpapahinga na po siya. Ayan. Ano masasabi mo, May? Nakakangawit kasi bawal gumalaw. As in, bawal talaga kahit mga dulo ng daliri, bawal. So after kasi PET scan mga kaingat, meron silang small lounge para magpahinga kasi yung patient. So meron ditong mga may mga tea. Yan, ako yung umiinom ng tea. Tapos after ng PET scan mga kaingat, may binibigay sa kanilang food. Ito po mga kaingat. May juice, merong apple, merong sandwich. Masarap to eh. Ako kumain dati. Tapos may Quaker oats, cookies, tsaka merong tubig. So binibigay nila to mga kaingat sa patient after i-PET scan. Para syempre, dahil nag-fasting, makabalik yung lakas. So yung mga kaingat, ang ganda, may pailaw pa. So dito lang yung mga kaingat sa NKTI PET scan section. At sa lahat ng mga nagpapa-PET scan ay tumatanggap sila rito ng guarantee letter mga kaingat. So yun ang kagandahan dito, tsaka HMO.
So, tumatanggap din dito sa lahat po ng mga OFW na may relatives na kailangan din ng ganito. So, i-verify nyo lang po, tumatanggap po sila ng guarantee letter galing ng mga local government, ng mga DSWD, DOH, PCSO. So, tinatanong lang yon sa PetScan section kung ano yung mga requirements. Tapos, kuha kayo ng quotation para yun ang ipapakita nyo pag kumuha ng guarantee letter. So, di ba mga kaingat, nag-vlog ako dito noon na pinarases ko yung mga guarantee letter ko. At nakakuha rin po ako ng schedule at eto na po. Sana na pag-pray natin na yung PetScan result clear na para syempre tuloy-tuloy lang yung buhay, yung maayos na pamumuhay. At lahat naman tayo dumadaan sa problema at huwag susuko mga kaingat. Yun lang yung masasabi ko, huwag susuko. Lahat may paraan. Pag gusto natin, may paraan tayo. Di ba mga kaingat? Mami, paalam ka na muna. Ayun po, hanggang doon lang po muna ulit mga kaingat. Pag lumabas yung result at sa 27 po is follow-up check-up ko sa oncologist ko. Doon natin malalaman sabay-sabay kung ano po yung naging resulta ng PET scan ko. So sa ngayon, yan lang po muna. Ingat po sa lahat. God bless. So mga kaingat, okay na kami at sana pag nakuha ko yung result, clear na. Papunta na kami ngayon ng parking at medyo may ambon pero carry naman. So itong food mga kaingat, may pasalubong si Kirk. Kasi yung tusok mo. So may mga nakasabay tayo mga nagpa-pet scan din mga kaingat. Yung iba sa Bataan, sa Angono Rizal. Shoutout sa'yo ate. Ano pangalan nun? Tolentino? Nakalimutan ko na. Shoutout sa'yo te. At alam ko na mapapanood mo to. At get well soon sa mama mo. At sana gumaling na din. So lagi lang tayo magdarasal ate. Shoutout sa'yo. Ingat kayo pag uwi. Taga Bataan sila mga kaingat. Layo pa. So biyahe na kami mga kaingat. At bait talaga ng Panginoon, no? Hindi talaga umuulan. Umaambon pero carry naman. Saturday kami nagpa-pet scan mga kaingat, kaya medyo maganda-ganda. Hindi ganun karami katao. So mga kaingat, dito na kami crossing, oh. Pa Bonifacio to. Tapos ito pa sa Uyo, Novaliches Bayan. Pero dito kami, shortcut. So mga kaingat, bumili na lang kami ng lutong ulam. No, ginataang tilapia, oh. Wow, sarap. Bili tayong gulay, mi. Sige tayo sa bawa. Dito may gulay mga kaingat.